Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po! Ako nga pala si Binibining Jamaica. Mari na kayo umupo. Kumusta kayo sa araw na ito? Mabuti! Mabuti naman kung gano'n. Maaari bang tumayo ang lahat para sa panalangin? Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Lead our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ngayon, maaari na kayong umupo. Alisahan muna tayo. Ano nga ang ating tinalakay sa nakaraang tagpo? Okay, Valerie? Tungkol sa saligang lawak at hangganan ng territory ng Pilipinas. Magaling. Ngayon, ang hangganan sa Pilipinas. Okay, sorry. Ang nagbibigay ng hangganan sa Pilipinas ay ang karagatan, katabing bansa, at mga tratado o constitution po, teacher. Magaling. Palakpakan natin. Bakit importante ang alam, lawak at hangganan ng Pilipinas? Okay? Dustin. Mahalaga ang alam, ang lawak at hanggan para sa soberanya, kaligtasan, pagpaplano ng ekonomiya at proteksyon ng likas na yaman. Magaling. Ngayon, may ipapakita ko sa inyo na iba't ibang larawan. Ang mga larawan na ito ay may kinalaman sa ating alalim. Ngayon, ano-ano mga larawan ang inyong nakita? Okay, Valerie? Ito. Tama. Dagat. Ano-ano pa? Lawa. Bundok. Ay, ilog. Magaling. Tao po, teacher! Isda. Puno! Ngayon, talakayan natin ang mga katangiang pisikal ng Asya. Ang Asya ay mayaman sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Yan ang mga halimbawa ng anyong tubig. Karagatan, lawa, ilog, talon, loob, gulpo at channel, sapa at bukal. Ito ay mga halimbawa ng anyong lupa. Mahalaga na maunawaan natin ang heograpiya ng Asya dahil ito ay may direktang epekto sa ating pamumuhay, ekonomiya at kalikasan. Ang kaalaman sa mga likas na yaman at pisikal na katangian ng Asya ay makatutulong sa atin na mas mapahalagahan at pangangalagaan ang ating kapaligiran. May katanungan ako sa inyo. Ano-ano ang mga anyong tubig at lupa na matatagpuan sa Pilipinas? Oh. Sapa po, teacher. Magaling. Sino pa? Ano pa? Sino sa inyo ang may probinsya dito? Kami po, Naranasan na ba ninyo na maligo o lumangoy sa inyong Sir! Saan kayo naligo? Sa sapa! Sa may labaw! Sino sa inyo ang may bundok sa kanilang probinsya? Kami po! Teacher! May... Naranasan na ba
Ngayon, may ipapagawa ako sa inyo mga bata. Ano po yun, teacher? Pakibasa kaso, Ano to? Tukuyin ang mga pangalan ng mga anyong lupa at isulat sa ibaba ang larawan. sa unang larawan, sino ang gustong sumagot? Uy, ako yun. Tuloy ba? Yes. Bulog-bulokin po, teacher. Tama ba ang kanyang sulat? Opo! Magaling. Sa pangalawang larawan, sino ang gustong sumagot? Tama ba ang kanyang sagot? Opo! Urol! Burol. Magaling. Sa pangatlong larawan, Justin Teacher. Ella Garcia. Dambak. Kapataban. Ambak. Bukol. Tama ba ang kanyang sagot? Yes! Girls always right. Sa pang-apat na larawan, sino ang gustong sumagot? Okay, talent. Kalangitan. Tama ba ang kanyang sagot? Opo, teacher. Magaling. Palakpakan natin ang isa't isa. Ngayon, hatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Pwede mo inom. Kukuhin kayo ng anyong tubig. Ang unang pangkat ay guguhit ng lawa. At pangalawang pangkat ay guguhit ng sapa. Bigyan ko lang kayo ng 5 minuto. Tapos na ba? Teka lang po, teacher. Wala pa. Tapos na po! Maaari na ninyong ipasa dito sa harapan. Teacher. Ngayon, ipagpatuloy ni Ginoong Tawidi ang talakayin. Ito. Ang lalaki. Wala din. Ayun, meron tayong gawain. Opo, teacher. Sinong gustong bumasa ng ano to? Ako, teacher. Okay, sige, tumayo. Gawain sa pagkatuto, panuto, basahin at suriin ang mga nakatalang salita at lagyan ng patlang ng P kung panahon. AP kung anyong tubig at AL kung anyong lupa. Okay, kung ang sagot ay panahon, lagyan ng P. Kung ang sagot ay anyong tubig, lagyan ng AP. Kung ang sagot ay anyong lupa, lagyan ng EL. Sa unang tanong, sino gustong sumagot? Teacher! Okay, Mr. Bernales. Sige. Tama ba? Okay, very good. Ang lupa. Sa pangalawang tanong, sino gustong sumagot? Si Justin. Okay, Miss Justin, tumayo at sagot ang pangalawang tanong.
ang sagot ni Miss Estelle. Sa pangatlong tanong, sino gusto sumagot? Okay, Castro, tumayo. Big boy. Okay, very good. Sa pang-apat na tanong, sino gusto mong sumagot? Okay, Valerie. Valerie. Sa panguling tanong, sino gusto sumagot? Okay, tuloy. Okay, magaling. Bigyan ng palakpakan ng iyong sarili. Diretso. Okay, paano mo mapahalagahan ang iyong kalaman tungkol sa mga anyong tubig at lupa sa Pilipinas? Sino gusto sumagot? Paano ninyo mapahalagahan ang inyong kalaman tungkol sa anyong lupa at anyong tubig sa Pilipinas? Ulitin ko, paano mo mapahalagahan ang iyong kalaman tungkol sa mga anyong lupa at anyong tubig? Okay, Castro, tumayo. Kagaya ng mga tao o mga bata is dapat nating alagaan ang kung mayroon dapat nating alagaan kung anong meron sa atin. Kagaya ng tubig magagamit natin sa pag-inom at lupa is magagamit natin sa pag-inom. At yun lamang po, teacher. Galing. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang mga anyong tubig at lupa sa ating bansa? Sino gustong sumagot? Okay, Justin. Mahalaga po ito, teacher, dahil dito po tayo kumukuha ng pang-araw-araw natin ginagamit. Katulad ng tubig, ginagamit ito sa pagligo, sa pag-inom. Yan lang po, teacher. Okay, magaling. Ano ang mga natatanging aspeto ng kulturang Pilipino na mula sa heograpiya ng bansa? Okay, tuloy. Anyong lupa, teacher, anyong tubig, Magaling, magaling. Ngayon, ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Tumayo. Ang natutunan ko po sa araw na ito ay tungkol sa mga anyo ng lupa at anyo ng mga ay tubig po. Galing mga bata. Ano nga ulit yung mga anyong lupa at anyong tubig sa ating bansa? Yung naral natin kanina. Sino gusto Dalawa po. sumagot? Mari po bang tumayo? Karagatan. Okay, mari bang tumayo? Karagatan. Ano pa? Dalawa. Sino pa? Mari bang Moral po, teacher. Okay, magaling. Bulok po, teacher. Bulbudoke. Kapatagan, teacher. Lampak. Ang mga anyong lupa at anyong tubig ay nagbibigay ng likas na yaman, kabuhayan at turismo sa ating bansa. Bahagi din ito ng natural na yaman ng mundo na may mahalagang tungkulin sa kalikasan, ekonomiya at pamumuhay ng tao. Ngayon, sa bawat isa, magbigay ng isang paraan kung paano mapapahalagahan ang mga anyong tubig at anyong lupa na nasa larawan. Sa unang larawan, sinong gustong sumagot? Mari bang tumayo? Kalikasan. Kalikasan po. Kalikasan po. Dapat hindi putulin ang mga puno dahil ito ang nagbibigay ng proteksyon kahit pa paano. Dahil kung ito ay mapuputol is may mga trahedya na magaganap na hindi natin inaasahan. Like baha, bagyo, landslide. Dapat natin iwasan 'yon para mapanatili natin ang magandang tanawin sa ating kalikasan at mga bulubundukin. Okay, galing. Sa pangalawang larawan, Sir. mari bang tumayo? Dapat, sir, kailangan natin mapahalagahan ang ating karagatan
mapanatiling malinis. Kaya dito tayo ako na last name at ibigay dito. Magaling. Ngayon, dito na tayo sa Last na. Ngayon, bibigyan tayo ng isang papel at maaaring yung sagutan ng ating Okay. Okay po, teacher. Kapit na lang. No, kumana naman. Sa'yo na lang ito. No. Ito. Bibigyan ko namin kayo ng- Ibibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ng ating mga katanungan. Mari lang ipasa sa... Tapos na ba lahat? Yes. Tapos na. Ngayon, dito lang nagtatapos ang ating talakayin sa ngayong araw. At paalam na mga bata. Bye!